One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Uzami City Police Station gidaig ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Ani ang detalye ni John Phil Duhay Lungsod. Usa ang Uzami City Police Station sa mga municipal o city police station nga nabisitahan ni PNP Chief General Guillermo Eliazar niadtong Oktubre 22, 2021. Sa iyang pagbisita sa probinsya, usa ang Uzami City Police Station sa iyang gidaig gumikan sa kalimpyo o kapresentable sa istasyon. Iyang gidaig o giila ang pagdumala sa officer in charge sa Uzami City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Peter Ryan Revillas. Sa iyang hamubo nga pagigpulong, iyang gidasig ang mga PNP personnel sa Uzami City Police Station nga ang pag-alagad sa publiko dili lang kutob sa pisikal nga aspeto sa istasyon, apan lakip na ang dalaygon nga pagtuman sa responsibilidad sa mga personnel. Sa panakop nga bahin, iyang giawhag ang iyang mga kabaro nga tabangan ang kinatibuk ang PNP nga matransforma nga mao'y pinakatubong sa iyang pagdumala karon bisan sa pilalang kabulan niya nga pagserbisyo isip PNP Chief. Bisan sa kahiktik sa iyang schedule, nahatagan usab niya og panahon ang mga local officials sa Misamis Occidental nga iyang mahimamat. Ang pagdalikyat ni PNP Chief General Guillermo Eliazar sa dakbayan sa Usamis, gipasalamatan usab pag-ayo nila ni Uzami City Mayor Ando Waminala o Deputy Speaker Henry Waminala. Tumututok na ngayon sa malinis, malinis dating pagtatrabaho na nagsisimula sa malinis dating opisina. Ang ating mga kabayan, pag may problema yan, dito sila pupunta sa police station natin. Hindi sa opisina ni PD, hindi sa opisina ni RD, at hindi rin sa opisina ko. So dito sa inyo. So dapat dito, doon natin nakikita, dito nga di-develop itong pagtitiwala, itong respeto sa atin. Kaya nga sa aking inspeksyon, nakita ko, sa totoo lang, lahat ng mga police station ngayon nakita ko, talagang ando ng effort ng ating mga police na linisin, ayusin, gawing presentable, at more than that, maging kaya-aya. Hindi lang para sa mga pupunta sa atin, kung hindi pati na rin tayo na nagtatrabaho dito. So, I would like to commend you for police station na napakalinis at napakaayos. Palakpakan natin. But before I do, sir, gusto ko lang po sabihin sa inyo, General, that your presence here and your visit to the Uzami City Police Station is an enormous moral booster to our local police. Kasi itong mga local police natin, headed by Colonel Peter Ryan Revillas, sir, our deputies, Major Dennis Tano, Major Sheila Acosta, Major Isik, and Lieutenant Sabadotya. Sila po ay tunay at matapat na mga police servant leaders. And visit ni PNP Chief diri sa atong region, sa ato ang probinsya, iyag yung gi-maximize tanan and very hectic. If you have a working congressman here in our district, we have also a hard-working PNP chief, who travels around the country in order to visit, inspire sa ato ang mga kapulisan o sa mga katauhan, so that sa iyang visit dire sa atong probinsya, originally tungod sa kahektik, tuwara gyud ta ni sa dakbayan sa Oroquita sa PPO, and then after the courtesy call of our provincial officials, then mo raise na siya dito sa Panaon. Pero tungod sa atong desire, nga una sa gingon na ni Mayor Ando, matagaag inspirasyon ang atong mga kapulisan diri sa segundo distrito. I'm sure our PNP chief is fully aware on where our province, where the second district, where our city of Osamis is coming from.
insofar as the peace and order situation before. Alang sa 1TV Patrol, kini si John Faldohay Lungsod, reporting. 1TV Patrol. Police General Guillermo Eleazar mipadangat og pasiunang pananmilit. Personal nga nadungog sa mga personnel sa Ozami City Police Station ang pasiunang pananmilit ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar. Sa dihang nga bibisita kini sa Ozami City Police Station niadtong Oktubre 22. Matud pa niya nga mawal aman siya sa public service partikular sa PNP karong pipila ka mga adlaw pandili mawala ang iyang kampanya og pagdasig sa hutong sa kapulisan nga alagaran ang katawhang Pilipinhon kutob sa mahimo. Dako pa kaayo og latason ang PNP alang sa tinuod nga reforma o gusto pa unta siya nga serbisyuhan pa ang ahensya apan gumikan kay limitado man ang iyang panahon, hinungdan nga iya na lang kining isalig sa musunod pa nga mangulo sa kapulisan. Iyang gidasig ang kapulisan nga tabangan ang kagamahanan alang sa hingpit nga kabaguhan ug luwas nga komunidad. Ipadayon og mas pahugtan pa ang pakigdugtong sa ordinaryong mga Pilipinhon, gumikan kay dako kini og tabang sa pagpanalipod batok sa kriminalidad. Bukas usab nga dawaton sa kapulisan ang tabang gikan sa mga stakeholders ug ang pagpahimulo sa suporta sa mga local government unit. Gumikan kay dako usab kini og tabang alang sa dugang kalambuan sa ahensya. Lahat ng ibang programa natin sa ating kampanya, sa ating internal tracing which is part of our Cleanliness in the Ranks, sa ating kampanya against criminality which is cleanliness in the community, lahat yun ay mas madali o mas magandang gagawin natin dahil kasama natin ang ating kababayan, dahil sila ay tutulong sa atin because of the discipline, dahil we will win their hearts and mind at ibibigay sa atin ang tiwala at kumpiyansa na kailangan natin para magkaroon ng magandang collaboration. So, samantalahin natin ang patuloy na tulong na binibigay ng ating mga local government units. Samantalahin natin ang patuloy na suporta na binibigay ng ating mga stakeholders, the advocacy support groups and force multiplier. Huwag nating sayangin dahil ito ang magandang formula sa ating magandang trabaho para sa ating publiko. So with that, ang pasal ko dito is part na rin ng pamaalam. I'll be retiring in 3 weeks. At inabot na nandito itong huling region na aking pinasyalan because of pandemic. But just the same, here I am now. I'm so glad to see you. And it gives me inspiration dito sa last 100 meters ng aking journey towards graduation sa aking serbisyo sa pulis. 1TV Patrol. PPA walay gahong pag-usam sa mga namugnang balaod sa board. Gipaklaro ni Philippine Ports Authority sa mga pantalan nga igo lang sila mupatuman kung unsa ang mga palisiya nga namugna sa Board of Directors diin usa sa mga miyembro niini si Secretary Arthur Tugade sa Department of Transportation. Bisan si Misamis Occidental PPA Port Manager Engineer Subban Rio Lim, dismayado sa pagpatuman sa taas kaayong taripa nga giimpusar ngadto sa mga riding public o sa mga shipper, labi na niining panahon nga apektado ang tanang panginabuhian gumikan sa krisis sa pandemya. Hinoon, ang ilang buhatan bukas nga mudawat og reklamo partikular sa maong implementasyon o sila na ang mupasayon sa pagpadangat niini sa policy making body. Dugang pa sa manager nga tipik og bahin usab sa policy making body ang pagtugon sa mga pribadong institusyon nga i-partner sa mga government-owned and controlled corporation usa na niini ang Philippine Ports Authority. In as much as we want to ubusab nato na o depend nato rin sa pandemic, the port manager cannot do that. Even the general manager cannot do that. Because policy making body ito. Kanina, before I open the question, I made mention that the PPA is under the policy making body of the Board of Directors. Yung sinabi si Secretary Tugade, ang chairman. So, I think we can lobby on that Board of Directors for that
about tariff. Kami wala ugod ni mga hinuana just to implement the whatever the memo or directive of the top management. Even the top management cannot control the tariff. But Si board lang, board of director lang. But you can recommend, sir? Can you recommend? I think we can submit your proposition letter to the top management. Maybe top management we can also submit to the board. Parang ganun eh. Welcome sa amin yan. Welcome sa amin yan. Pero pag stop tayo, may mahinuana. Kay policy making body na, si board of director talaga may say dyan. One TV Patrol. Global Port, 15 katuig nga mukontrata sa PPA sa Uzamis. Ani ang detalye ni John Phil Duhay Lungsod. Napolo og 5 katuig nga modumala ang Global Port sa Pantalan sa Dakbayan sa Uzamis sumala sa kontrata nga naaprubahan. Nga sa nasangpit o gidugayon kinahanglang makompleto og muhatag ang Global Port sa ilang abang nga mokantidad og 1.5 bilyones pesos. Matag tuig makakolekta ang PPA Misamis Occidental og 42 milyones pesos o 21 milyones pesos ang mahimon ini sa PPA Uzamis alang sa mga nagkadaiyang paglambo sa Pantalan. Obserbahan usab sa PPA ang aktibidad sa Global Port kung makahatag bagayot kini og kalambuan sa Pantalan ug sa public users. Mahimong dili na i-renew sa PPA ang kontrata sa Global Port kung pakyas og wala gayud kini nakahatag og kalambuan sulod sa napulo og 5 katuig kapag serbisyo. Ang katuig 15 years. Ang abangon nila para 1.575 billion pesos. Ayan, yan. Sa ka-breakdown na yan. Isipin nyo yung 1 year niya is 42 million, di ba? 1 billion 570 something. Oh. Karon, kanang 42 million pesos per a year. Ang mapunta sa PPA niyan is only 21 million. The 21 million mapunta sa Kabanang Bayan sa National Treasury. Kasi may mandate sa amo based on the Administrative Order 1513, 50% of the income gathered by the PPA will be remitted to National Treasury. Yan na lang, papunta na sa mga era, ano na siya. Tapos kami po, yung 50% mapunta sa amo for development. Development ng facility in the port. So, ibig sabihin, dili mong salig. Dili mong salig sa mga DBM. Nga namin kami kaugaling ng kwarta. Ang tawag namin dyan, corporate funds. Eh, binigyan man kami ng Executive Order 513 na autonomy. Financial autonomy. We can use the 50% for the development of our ports. All over the country. Alang sa One TV Patrol, kini si John Phil Duhay Lungsod, reporting. One TV Patrol. Dugang pa sa hanay sa atong mga balita sa One TV Patrol, human lang sa mga bulawanong pahinumdom. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.